Hello mga Lods, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Sunday, February 18, 10:55 p.m. na guys. So Sunday ngayon, family day. This is your service by the way. This is your service Mr. KGB Crypto. At ito naman tayo sa ating ritual na ginagawa natin araw-araw. Ang mag-stay at kung ano pang kwentuhan lang. Basa ng mga comment, kwentuhan, may magbigyan tayo na idea. Siyempre, may iba, may mapupulot. Thank you so much din sa inyong mga comment guys. Yung mga comment nyo yun talaga nagpupush sa akin para tuloy-tuloy araw-araw mag-video. Kagaya ngayon, o kahapon, mga nakaraan, nag-absent tayo ng isang araw. Kasi ang dami kong ginagawa. So ngayon kasi family day, syempre, kasama yan sa 5 aspect ng buhay para balance. Okay, so relationship yan. Relational aspect sa ating mga pamilya. Ayan, kung ano-ano pa, kamag-anak, asawa, anak, magulang, kakilala, or kaibigan, o kung ano man, ka-empleyado. So, normal yun guys, dapat meron tayong family time. Okay? So, relationship kasi yun. Kasi pag walang band ng relationship, minsan nalilimutan mo na yung why na tinatawag. Kung bakit ka humahataw ngayon sa business na gusto mong pasukin. Kung bakit gusto mong magsumika para umasenso. Nalilimutan mo na yung why na tinatawag, yung parang commitment na sa sarili mo. Minsan kasi pag puro na lang tayo pera nakapokus, hindi na natin na iisip kung ano ba talagang dahilan. Minsan nawawalan tayo ng time, di ba? Pag puro na tayo business, mawalan na rin tayo ng time sa pamilya. So hindi na siya balance. Minsan, pag wala ka ng time sa pamilya mo, pag nanghingi na yun ng time sa'yo at nakagisnan mo na magtrabaho na walang katapusan, napapansin mo na lang, 'di ba, na malayo na sa loob mo yung anak mo, yung pamilya mo, or sabihin nagbago ka na kasi nga hindi balance eh. Ano ba mga problema pag hindi healthy ang relationship? Yung mga lack of communication. Siyempre, kung wala kang communication, hindi ka nagbibigay ng oras sa pamilya mo. Dapat kasi ano yan pantay-pantay, or dapat balance yung mental health, physical health, o physical aspect, relational, financial, at saka spiritual. So, dapat balance yun, guys. So, sa relational aspect, ang mga natatandaan ko dyan na dapat mong matutunan, at saka sinasabuhay din natin, yung lack of communication. Siyempre, pag wala kang communication sa kahit anong bagay, kumbaga, sabi nga, pag may pinagbibigyan, may magsasakripisyo. Pag ang isa, pinagbigyan mo, kunyari, financial, or ibang mga bagay, makakalimutan mo talaga yung pamilya. So, meron mga bagay na mag-give up. Kaya dapat balance din para happy. Kasi minsan, sobrang yaman mo nga, 'di ba? Wala ka namang time sa pamilya mo, or kung marami ka namang time sa pamilya mo, meron ka namang problema sa mental kasi security mo, kung ano man. Hindi ka na mapakali, 'di ba? Or yung iba naman sobrang yaman, nalilimutan na spiritual. So, ayun, kailangan balance. By the way, sa relational yan, lack of communication, yung mga may mga trust issue, syempre, yung mga pamilya natin, nasa asawa natin, may mga trust issue na, yun mga nagiging problema. Pag nagkaroon ng problema, apektado ang relationship aspect mo, guys. Ano pa? Disagreement. Yan yung mga fundamental issue na mga hindi pinagkakasunduan o na dapat pagkasunduan dahil mahalagang issue, tapos binabaliwala mo lang yung mga lack of effort, di ba? Yung wala kang effort sa commitment, kung ano man yan, sa pag-ibig, pagmamahal, or karelasyon, yan. Mga nagiging problema ng relational yung mga unhealthy dynamics na tinatawag, yung pag-control, yung manipulation, yung abuse, yung mga verbal na pananalita, o yung labis na pag-asa sa jowa mo ba, umaasa ka. So, marami, kailangan talaga balance yan para maging balance yan, syempre, proper communication, respeto, yan, pagtitiwala or trust, support, yan yung pang-apat, at ano pa ba yung pang-5? Grow. So, kailangan mag-grow. Ay, the way, bakit ganun? Crypto tapos may mga napunta lang tayo doon guys, kasi minsan tinuturo ko din yan sa mga tao ko. So, at least may matutunan man lang kayo kahit para iba naman ba, relation aspect naman tayo. So, para hindi ka daw mag-unbalance, I mean, magkakulang sa relationship concept, aspect, kailangan may proper communication. Huwag mong yan. So, kung nagtatrabaho ka, may communication ka pa rin dapat. At pahalagahan mo minsan yung oras. Minsan, off mo muna phone mo. Focus ka muna sa mga anak mo. Laro kayo. Tignan mo yung
Kasi yung kadalasan guys, yung mga nag-abroad, 'di ba? Yun yung problema minsan yung pangungulila ng, 'di ba, kaya ka nga nagtatrabaho abroad kasi yung why mo. Ano ba yung why mo? Magsumikap ka. Why? Because your family. Yun yung nagkukumbinsi sa iyo na magtrabaho sa abroad para mabigay ang magandang kinabukasan sa pamilya mo, 'di ba? Kasi kung kumikita ka naman sa Pilipinas, bakit ka pa mag-abroad para magtrabaho? Baka pupunta ka na abroad para magbakasyon, 'di ba? Pero dahil kailangan nga at ikaw lang inaasahan sa pamilya mo, minsan magsusumikap ka. Minsan, kaya dun sa iba guys, lalo na yung mga kamag-anak sa abroad, isipin nyo naman kung gaano ang pangungulila ng mga yan, ang pagtitipid ng mga yan, ng mga kamag-anak natin na OFW. Paano magtipid, paano nila pagkasyahin yung pera para may ipadala sa pamilya. Kaya sana naman, pag naipadala na sa inyo, gastusin nyo naman ng tama yung pera. So, mas maganda, sabay kayo pag-aralan yung business na gusto nyo pasukin. Gusto nyo pasukin yung business na to, kunyari, dapat yung business na papasukin mo, mapa-food business man yan, online business, traditional business, rent-to-own business, build and sell business, any business you want guys, dapat ang ginagawa mo, connected lagi doon. Pag-aralan nyo, kung ikaw man yung pinagkakatiwalaan ng pamilya mo na OFW, nasa iyo ang pera, wag puro gastos. Bag-budgetin nyo yung pera. Minsan kailangan mo magtipid. Ang katwiran ko dati pa, wala akong karapatang gumastos nang walang pumapasok. Kaya hindi ako naninegative pagdating sa pera. So, hindi ko, minsan may ganun akong attitude na talagang naglalabas ako ng pera. Pero may ganun din akong attitude na naghihigpit ako sa pera. Hindi yung laging one day millionaire guys. Okay? So, number one, sa mga nagagastos lalo ng OFW at kumbaga hard-earned money yung ginawa. So, dapat, ang isipin mo, yung lalagyan mo ng pera, okay lang sumubok na sumubok magkamali na magkamali. Pero syempre, pag nagkamali ka, dapat matuto ka dun, bumangon ka ulit, at yung pagkakamali mo, huwag mo nang ulitin, syempre. Ganon din sa pagbe-business. Magkamali ka man nagkamali, tuloy-tuloy mo lang. Kaya nga mas maganda magkamali ka, unti lang muna yung kapital Dahil matututo ka. Nag-try ka ulit mag-business, maliit lang yung kapital, kamali ka, okay lang yun. Unlike pag magbe-business ka, ang million agad capital, pag nagkamali ka, naku, ang hirap na ulit magsimula. So, ayun, napunta tayo sa negosyo, sa relational. Ayun nga, yung sa relation naman sa family. So, yun, yung proper communication, yung pagre-respeto, trust issue or trust aspect, tsaka yung support, syempre, support natin yung pamilya natin. Yun yung kasi mga susi para umunlad yung relationship nyo sa pamilya. So, ayun lang. By the way, napunta na naman tayo sa relasyon. So, nakwento lang natin guys kasi Sunday. So, need ng family time, family day. So, kaya nag-off muna ako ng mga dapat i-off. Laro ng mga family, vacation, kahit short vacation lang, labas kayo, ganito, ganyan. Magbigay ka ng time sa family mo, syempre. Tapos yun, work ulit. In case, gano'n naman Pero syempre, balance dapat. Kasi pag hindi nagiging balance, minsan manggagalit ka sa mga anak mo, sa asawa mo. Kulit ka na kulit, nandito ako, trabaho, ganito, ganyan. Diba? O may mga ginagawa pa nga. Alam mo yun. Minsan may isip na lang nila din sa side naman nila, ano ba yan? Trabaho na ng trabaho, wala nang time. Diba? Minsan may mga ganun So, yun. Kaya nagkakaroon ng aberya or problema kasi nga hindi balance. Yun lang yun, guys. So, nakwento ko lang ulit sa inyo. O, lalo na dun sa may mga buhay pa yung mga magulang. Habang buhay pa yung mga magulang nyo, mag-I love you na kayo. Bigay nyo na yung mga bagay na kung kaya naman ibigay nyo sa inyong mga magulang habang nakikita nyo pa. Kasi pansinin nyo guys, kunyari may kamag-anak ka, hindi mo pinapansin nung buhay pa. Nung nagkasakit, na hindi mo nga mabilhan ng supplement ba? Nung nagkasakit, lalo na cancer, nangungutang ka pa ng daan-daang libong pera para madugtungan yung 1-2 oras o 6 months ng buhay niya. Diba? Pero nung buhay, never mo man. Hindi ko nga mag-gets yung ganun Kaya, habang buhay, sa mga anak na nanonood nito, napapanood, mag-I love you na kayo sa mga magulang nyo. Malamang at sa malamang yung mga parents, kaya nagsusumikap, kasi ayaw nilang makita o yung nangyari sa kanila, mangyari din sa inyo. So, kung anong hirap, ganun naman ng mga parents, ayaw padanas yung kahirapan sa pamilya. Kaya nagsusumikap yan dahil sa inyo, mga bata, na, so, ayun. Minsan, iti-thank you mo lang Masakit lalo na sa parents na Kaya nga walang tawag sa lalo na yung mga malalayong OFW. Tapos,
nagsusumikap, DH worker. Tapos, malalaman na lang nila yung anak nila, ginahasa, napariwara ang buhay, nagsasyabu, or ano, namatay, pinatay, di ba? So, sabi nga nila, kaya nga daw walang tawag pag ang nanay or tatay namatayan ng anak. Walang tawag. Kasi pag yung asawa, di ba, pag naghiwalay, ang tawag doon, di ba? Kunyari namatay yung asawa, balo. Di ba? Balo ang tawag. Pag yung ganun din sa kabila. Pag yung anak naman nawalan na magulang, ang tawag sa anak ulila. Pero yung magulang nawalan ng anak, guys, walang tawag doon, guys. Ganun kasakit yun sa part na magulang. Kaya naman doon sa mga nandito, mga buhay pa yung mga magulang, mag-thank you kayo. Thank you kayo sa magulang nyo, guys. Ginawa kasing kasangkapan ng Panginoon Diyos yan para mabuhay kayo sa mundo, di ba? So, ayun lang. By the way, sabi nga sa Biblia, di ba, igalang mo yung ama't ina dahil yan yung parang salitang may pangako, parang ganun. So, ayun, napakwento na tayo. About relationship lang kasi Sunday, ha. Nakakwento ka lang natin. Balik na tayo sa crypto, guys. So, meron tayong 55. Stick lang natin. Meron tayong 55. So, ang gagawin natin ay claim. So, magkano ang natin dyan? 20 plus. Okay, mga 27 siguro. O 28 na natin para yung matira, lilipat natin sa RON. Ayun. So, bakasyon din, pamilya, ganun. Para naman, ayan. So, na-claim na natin 28. Stick natin 28. Tapos yung matitira, bibili natin ulit ng RON. Yun ang ating mga ritual, guys. At Sunday, Family Day. Okay. Next na tayo. Tingin tayo ng mga nangyayari sa kriptuhan, guys. Kriptuhan. Mga nangyayari sa kriptuhan. Check natin. Okay, so alright. So, si Mabia, guys, no? Top search pa rin siya. 570 no? Sayang, unti lang Mabia ko. Hindi man ganun kalaki kagaya sa AXS, no? Pero, just imagine that. Ito, ang laki ng potential nito, guys. Heroes of Mabia. Parang Clash of Clans daw yan. Pero hindi ko pa yun nilalaro. Kasi parang nadala na ako maglaro ng game. Sayang kasi oras ng buhay ko dyan, guys. So, sa AXS naman. Okay. Pa tayo AXS. Ayan. Si AXS. Mga siya. Okay. So, talo pa rin siya noong December. So, dito, 459 siya. Check lang natin ang ating update. Update tayo, guys. Ulitin natin, hindi po ito pinagmamayabang, ha. Diyan, marami tayong video dyan. Hindi ko po ito piniplex para ipagmayabang sa inyo. Ma-inspired ka na lang, guys. Umalis ka na sa pagiging crab mentality na Pilipino. Galit na galit, inis na inis sa kapwa Pilipino na umaasenso. Kanina nga, nag-browse ako ng TikTok. Marami palang basher si Franklin Miano. Ang dami talagang Pilipino noon na, siya ang ginagawang content para siraan siya. Kasi daw hindi totoo mga businesses niya, etc. Hayaan niya lang natin. Kung hindi totoo business siya, bahala siya. Buhay naman yan, magsinungaling siya pero kung nakikita mo siya umaasenso, good for that. Good for that person. Because, alam nyo yun, may mga taong Pilipino na umaasenso sa legal na paraan. Legal naman yung ginagawa niya na, nagbebenta siya ng, ang tawag doon? Ay, may money back guarantee pa nga yun yung course yun parang ganun. Tuturuan ka mag-e-com, tuturuan ka maghanap ng kliyente abroad. Imagine niyo sa school nga, guys, 16 years ka nag-aral, college mo na lang, magkano tuition fee mo? Pakatapos nun, wala namang money back guarantee yun di ba? May money back guarantee ba school pagkatapos mag-aral ng college? May garantisadong trabaho na? Wala naman yun nakita kong point lang sa kanya. Siya nga or yung ibang mentoran dyan na nag-o-offer ng mga na may money back guarantee. Matututo ka na sa buhay-buhay, may money back guarantee pa pag hindi ka natuto.
pag hindi ka daw kumita. Pero by the way, hindi naman ako pumasok sa ano nila. Yun lang nakikita kong positive side Positive side po nakikita ko sa mga tao. Sa kanya, positive side. Hindi ko tinitingnan na negative. So, ayun, yun lang. At least may mga kapwa tayo maasenso. Kapwa Pilipino. Mas matutuwa ka ba? Ibang lahi, umaasenso? Diyos ko. Kapwa natin Pilipino yun, guys. Yun yung siraan. Okay na yun. Kung na-scamman kayo, ewan ko kung na-scam. Basta yun lang mga nakikita kong positive naman. Ngayon, kung may negative, bahala na kayo. I-judge nyo siya. Basta nakita ko lang siya ng positive. Okay. So, tingnan na natin ang mga umangat today. Ang mga umangat today, guys. Ito. Ayan, si Bitcoin, nandun pa rin. Ito, parallel EBM. Ayan, Telegram app. DAO, Maker System. Sa DAO. Check ko natin tong DAO. Telegram app. Ito sikat to. Paal AI. Ayan. Bawat category kasi, ito yung mga category. Ito yung mga matataas na yung market cap. Ayan, market cap nila 14.55. Tingnan mo rin, bakit siya napunta dyan. Aralin mo din. So, makakatulong yan. Ito si Unibot sa Telegram to eh. Actually, ito na pala lahat pa Telegram. Parang hotcake ata ngayon siya sa mga kategorya. Isa sa hotcake. Ito, Telegram. Ito, DAO Maker, para mga launchpad to eh. Check natin ha. Ayan, si Victoria BR. Ito, Victoria daw, mga launchpad ito. I don't know yung iba dito. Ito, ayan, yung XCAD na yan, madami ako niyan, guys. Ano to eh, parang gaming. Gaming na maglalaro ka. Watch to earn to, watch to earn. Napakadami ko, ilang account ko. Naglagay ako doon, 2 million ata. Pero bumagsak na yung value eh. So, hindi ko siya marirecommend. Pero matagal ko nang ginagawa, 1 year na mahigit. Clicking lang, ni-stop ko na. So, XCAD, yung pinaka-token niya, tapos may token pa yun na play token. Parang yun yung reward mo. Tapos, ang gagamitin dyan na gas, BNB. Okay, so alright, basa na tayo ng comment para kahit papaano. Okay. So, comment tayo, guys. First lang natin, shoutout muna sa ating mga 429 subscriber. Guys, i-share nyo na yung video natin. Para naman mas marami pa tayo ma-inspired. Pero okay lang naman kahit at least solid lang. At least itong mga taong to pure subscriber. Kasi ayoko nung dumami lang hindi naman nakikinig dito. I mean, wala naman silang pakialam sa mga pinagsasabi natin. Sayang lang. So, ayun. Okay, so alright. Basa na tayong comment. Ayan. Present load, One Piece, highlights. Okay. K-pop billionaire. Boss, may private group ka po ba sa mga Web3 investing? May private group ako ng mga whales. Pero yung Web3 investing, ano ba tong ibig mo sabihin? Web3 wallet o Web3 na mga token o Web3 na login? So, ayun. May mga group tayo. Karamihan naman ng mga whales. Pero syempre, for security purposes hindi naman natin pwede discussion dito. Pero meron po tayong mga group ng mga malalaking whales. Mga malalaking dolphin. Pag maliit ka lang kasi na investor, tawag siya shrimp, hipon, sunod dolphin, sunod whales na. Yun. So mga kagrupo natin may mga dolphin, may mga whales, may mga shrimp. Pero most of the time mga whales. Foreigner and Philippine mga Pilipino. Ito, Diyos ko, alam niyo ba tuldok lang ng pera nila. Nakakatawa nga eh. Minsan pinagtatawanan ako minsan pag meron kaming yung run, yung sports car run, yung parang magbe-breakfast run. Pinagtatawanan ako, nag-YouTube daw ako. Yan yun na ako. Kaya lang tayo eh. Kumbaga, bibidyo lang naman ako. At least may mga ma-inspired tayo mga tao ba, sabi ko sa kanila. So, ayun. Okay, so alright. Winnie Bilgozi 3986. Congrats, malaki ang nakuha mong pixel airdrop sa pag-stake ng RON. Meron ba? Hindi kasi ako naka-online, guys. Check natin to mamaya. Nag-stake ng RON. Baka may reward na iba. Kasi lang ako stake lang talaga ng RON. Sayang no, laki ng stake ko ng RON dati, tinanggal ko. Ask ko lang if in case na mag-stake ako ngayon, qualify na ba ako sa second half ng pixel airdrop o hindi na? Thanks sa sagot. Actually, ma'am, hindi ako makapagbigay ng response dito kasi hindi ko pa alam. Check natin mamaya, gagawa ko ng video sa RON staking. May mekos ko yan para makita ko kung meron din. Check ko mamaya po ha. Phoenix. Sir, good day po.
Ask lang po kung saan po ang exchanger or platform maganda mag-swap ng token na maliit lang po ang gas fee. Okay. Ang gas fee kasi depende yun sa blockchain. Ang pinakamaliliit na gas fee, BNB, Polygon, Arbitrum, ano pa ba? Optimism. Maliliit lang naman, malaki lang naman sir na naniningil ng gas fee na malaki, Ethereum. So, kahit saan naman kahit sa MetaMask o sa ano. Ang malaki talaga gas fee, Ethereum. So, kung may mga token ka na pinapapalit-palit Ethereum, ayan, mas gas fee. Sa Ron, mura lang naman ang gas fee dito. Halos 0.001 lang. Ganun. Maliit lang, alam ko. So, ayun. Ingat ka na lang pag Ethereum. Medyo mataas talaga siya. Okay, BitGet. Shoutout sa'yo, boss. Check mo po doon sa larong Pixel. May Pixel reward yung mga Ron stick. Baka nga. Ito yung sinasabi ni ma'am. Check natin mamaya, sir, ha? Boss, present. May napanood po akong YouTube sa AI Tech Token. Nag-search din po ako ng CoinGecko. Paano ba natin malalaman kung maganda pasukin? Okay. AI token, no? Ganito, sir, para makaroon ka ng idea. Search natin, AI Tech Token. AI Tech. Eto. Ngayon kung Ethereum yan, alam ko na, nakita ko to, guys. Ayan, BNB siya, guys. Ito, BNB. Copy lang natin to. Tapos, punta ka dito sa Dex Tool. Ito. Dito sa Dex Tool. Ayan. .io. Ayan. Tapos, i-paste mo dito yung contract. Ayan. Pag na-paste mo na yung contract, ito, yung dulo, 944. So, ito yun, 944. Search natin to. Ayan. So, makikita mo dyan, sir. Ito, okay ito. Audited siya. Okay. Check natin, guys. D1. Ito kasi H1 yan. Ibig sabihin ng H1, 1 hour. Bawat candle yan, 1 hour. Lipat natin sa D1 or daily. So, days naman ang galawan nito. Ayan. Grabe, nagpampala siya, guys. Ibig sabihin, dito siya nag-start to. Kung dito ka nakabili, 0.4. Yan. Tapos dito mo, di times 3 na halos. Times 2. Okay, ito yun. Sinasabi ko sa'yo, ayan, Pag ganito, positive yung mga audit, ito kasi nag-audit sa kanya. Okay to, sir. Ayan, alert to. Okay siya. Ayos ito, Okay ito, nakita mo. Para napakita ko na to kahapon. Para nakita ko na siya kahapon. Ayan, ito kasi yung mga institution na tumitingin sa contract ng mga token. Ibig sabihin, yung contract na ginawa, walang butas, walang scam na mangyayari. Kasi dito na lang, sa Honeypot, panalo na siya. Dito, by tax. Pag 100 kasi nito, ibig sabihin, hindi ka makakasell. So, ayun. May mga ganyan. Ito, 0.1 dito nakita ni Go Plus. Ito yung mga parang watchdog na tagatingin ng mga tagatingin ng mga contract kung may foul ba o wala. So, ayan. Okay to, at least no alert. Medyo okay to, Check natin sa CoinGecko. CoinGecko pang number 700 siya, guys. So, malaking potential nito. So, nakitaan din ito ng mga potential siguro. Check din natin to. Ano na pala to, naka-add na sa favorite ko Ibig sabihin, okay to. Hindi naman kasi ako basta-basta nag-add ng hindi na token. Ayan, okay siya. So, bili ka dyan, sir. Dito mo yan mabibili. Ito yung mga exchanger, Dipcoin. Ito, sa Getayo, meron din siya. Sa MEXC, meron din. Yan, BitGet. Yan. Okay? So, doon mo lang tingnan sa Dex, dito, sa Dex Tools. Okay? Okay, lakas. Shoutout sa'yo, Boss Zora ni May. Boss Gauti, always present. Nilalaan ko ang 30 minutes ng buhay ko sa panunood at pakikinig ng mga ideas, motivation na nabibigay mo sa amin. Ask ko lang, sir, palagay mo, mga magkano kaya ang pixel pag na-list na sa Binance this coming? I don't know, sir, pero pag umangat man yan, bababayan, palagay ko. Maraming kasing seller. So, yung may mga hold ng pixel, magsasell yan. Hindi ko masabi, sir, magkakaiba kasi. Hindi ko pa inaaral kung ilan yung magiging pixel. Basta, kumbaga nakapokus ako sa kanya, pag na-add na siya sa Binance, pag bumagsak siya, doon lang ako bibili. Okay? Hindi mo na ako bibili na pag-add. Kaya hindi ko siya iniisip yung presyo. Sa ngayon, Okay, Sir Nick Arthur Tan, 1880. Present, sir. Lagi po akong nag-aabang ng upload mo. Salamat sa inyo, Sir Nick. Shoutout po sa inyo, Nick Arthur. Nick Arthur Tan. Hankuri, present, sir.
may napulot na naman na kaalaman. Di talaga masisiro pag sa'yo napanood. Thank you so much. Shoutout po sa'yo, Han Rookie pala. Jan Philip Berbo. Ayan. Uy, good evening, Lodge. Sorry, I'm late, Lodge. Kagagaling ko lang mag-install ng water pump. Ayos to. Extra income. New knowledge na naman, Lodge. Kay Dexboard CryptoRank. Ayun. Tsaka, tama yung tama yung payo mo, Lodge. Kung gustong yumaman, aralin mo ang bawat oras sa buhay. Dapat wag sayangin at saka ka-browse ng TikTok, Facebook, etc. Ilan ang oras na gusto at connect sa buhay. At alam kong ikaw, Lodge, yung magiging susi ng pagyaman ko namin na nanonood palagi sa video mo. Soon, I claim it kahit 1-8% lang ng knowledge mo, Lodge, hihi. Makuhan namin. Sure, kikita din kami. God bless. Ganda na sinabi ni Sir Philip, Jan Philip Berbo 9203. Salamat sir, Lord. Shoutout sa'yo. Sir Instinct, day 9 present, sir. Laging present, Sir Instinct. Spark Life, present, Lord. So, it's alright. Instinct, Sir Instinct, present talaga lagi to si Sir. Romel Aquino 9169. Everyday hinahanap ko ang video mo. Hinahanap ko po video mo. Ayan, siguro. Kahapon wala. Ano kaya ang nangyari? Dami po kasing kaalaman, idol. Salamat sa idea. Keep going. Okay, shoutout po sa'yo, Sir Romel Aquino. Mr. Incognito. Sir, if you don't mind, pasilip ninyo naman sa amin ang 1,000x bull run na portfolio nyo. Nakita mo Tignan natin. Inaayos ko pa yan kasi yung iba doon hindi ko pa talaga nabibili. Yung may mga nabili ako, may mga bumagsak, guys. Kaya ayoko rin naman, baka mapanghinaan lang kayo ng loob. So, ayun. Present, Crypto 1 J17TL. Present, sir. Shoutout po sa'yo. GP Ballesteros 14. Bossing, may balita ba kayo kung magko-comply ang Binance sa ACC this month o hindi na para makalipat na ng mga asset. Alam niyo guys, safety first na lang, guys. So, wala pang update. Siguro baka mga 10 days or 5 days bago magano. Ako naglipat na pero may mga nasa ilang asset pa naman ako sa Binance. Baka next week lipat ko na, ganun. Pero much better lipat nyo na, guys. Siyempre, hindi natin alam eh. And dyan lang naman yung Binance. After di balik mo lang. Ganun lang naman yun. Wala namang, mura lang naman gas pin yan. Okay, so alright. Xavier Restelo, totoo sir, hirap talaga pag trading. Almost 60k na natalo sa akin way back years ago and copy trading. Kaya ngayon, spot na lang muna. And staking para safe. Guys, tama. Nakakatakot mag-trade, guys. Siyempre, minsan may pina-follow ka. Ang trading kasi, guys, experience yan. Hindi yan makuha sa isa. Hindi yan makuha ng 6 months, 3 months yan. Dami kong mga YouTuber nakakilala na nagpapakilalang guru sa forex trading na-scam pa. 'Di ba? Di ba? Kaya yung iba copy trade, kahit nagka-copy trade, kailangan talaga experience. Ang kalaban mo sa trading emotional. Kalaban mo sa trading ikaw mismo. Kasi kung greediness ka, minsan kasi pag panalo ka na, trade ka ulit kahit naiinip ka na, yung goal mo na dapat, ang goal kasi dapat sa trading, may kunyari day trader ka, may goal ka lang na isang araw nakita, kunyari $500. Okay na 'yon. Yung iba kasi naiinip, effective yung ginawa ko, tatayan na naman. Ayun. So, hindi consistent. Kaya nagkakaroon ng talo sa trading. So, ganun lang. Okay, waiting din ako sa upload mo, boss. Yun. Shoutout po sa'yo. Dito na po tayo. Second. Okay. Mick Jobo, present, boss. Idol, pa-shoutout. Yun, hanggang dito na. Present. Jerome Torres. Present, sir. Thank you so much. And God bless po sa inyo. At ito lang yung mga video natin. 29 minutes na tayo nagkukwento. Family Day, relationship aspect ang ating mga pinagkukwento nyo sa unahan. Sana may mapulot kayong aral, may matutunan kayo. Siyempre, number 1 sa relationship natin, communication lang yan, guys. Respeto, guys. Pagtitiwala o trust, guys. At siyempre, support, guys. Pamilya mo, jowa mo, anak mo, nanay, tatay mo. Kung walang respeto, walang suporta, walang trust, hindi mag-grow, walang communication. So, ayun, pag yung mga sinabi ko na yun, ng mga 5 na yun,
mape-perfect mo ang relationship. Hindi ka talaga magkakamali dyan. Okay, so alright. And thank you so much again. May natutunan naman sila. Guys, thank you so much. And see you again tomorrow. Bye-bye.